Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik po muli para po komentuhan po kayo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod. Magkomentuhan na po tayo mga kababayan. Komentuhan po natin. Ito pong pahayag ni Tito Soto, mga kababayan, na gusto daw po niya o sa kanyang panukala ay gusto niya pong maging bagong PDEA na. Ito pong tinatawag na bangag at si Bongit ng kanyang ate. Ibang klase po itong si Tito Soto. Gagawin mo pang PDEA, si Bongit na tinatawag na bangag na kanyang ate. Kung siya mismo may issue ng pulburon, ni hindi pa nga siya follicle hair test. Hindi ba? Yan ang gusto ng mga Pilipino. Kinakatakutan niya nga magpa-test ng hair follicle test. Di ba? Ibang klasika. Kaya binanatan po siya rito ni Atty. Guanzon. Ito po mga kababayan. Ang sinabi po ni Atty. Guanzon dahil dito raw po sa gustong mangyari ni Tito Soto. Talagang yung maleta na sinasabi ng Marine, yung 5 maleta yata na napunta yata di umano kay Soto ay talagang gumagana. Gumagana mga kababayan. Talagang ibang klase ka Soto. Kung kailan ka pa tumanda. Ito po mga kababayan. Ayan po ang sinasabi po yan po si Soto at si Atty. Guanzon. Ayan po. Ayon po kay Tito Soto, ayan daw po pahayag. Gagawin natin ang Presidential Drug Enforcement Authority, ang bagong PDEA. Ayan daw po. Ang presidential na. Si Bongit na raw po. Gagawin natin ang Presidential Drug Enforcement Authority, ang bagong PDEA. Mga kabayan, sa pangunguna po niyang tinatawag na bangag ng kanyang ate. Ano naman po sabi ni Atty. Guanzon? Presidential? Paano kung ang presidente ang mismo ang gumagamit ng pulburon? Ibang klase ka, Tito Soto. Yung corruption nga, hindi nyo masugpo. Tapos papasukan mo na naman. Ano ito? Panglihis na naman? Pang-divert? Hindi pa nga natutuldukan yung corruption nyo eh. Katulad niya, nadagdagan na naman ang issue. Kasama ka pa sa nabigyan at nadelibera ng mga soldiers at ng mga ex-marine. Kasama ka eh. Di po ba? Hindi pa tapos ang issue sa korupsyon. At kasama ka rin pala. Ngayon, gagawin mo naman PDEA, yung may issue rin ng pulburon at korupsyon. Kasi po napakalala na po eh. Grabe na po. Nagkaroon po tayo ng kapayapaan at unti-unti na pong nababawasan ang napakalaking porsyento ng gumagamit ng pulburon. At ganun din po ang nakakapasok na pulburon sa ating bansa. Hindi po ba nung panahon ni dating Pangulong Duterte, ubod na ng mahal, hirap na silang makabili dahil ubod ng mahal dahil hirap na silang makapasok sa ating bansa. Di po ba? Kaya nga napakamahal ng pulburon nun eh. Dahil nga po halos wala na silang mabili. Dahil po napakasipag gumawa ng operasyon. Hindi po ba? Ang PDEA nung matino pa yata sila. Mga kabayan, pati po mga kapulisan, pati mga kasundaluhan na gagamit po sa pagsugpo ng pulburon. Ngayon, paano masusugpo ang pulburon? Kung mismo sa Malacanang may nahuhuling nakakapasok na pulburon. Sa facility ng Malacanang nakakapasok pulburon. Ayon mismo yan last year. Di ba? Binalita pa yan last year eh. Nung nakaraang taon, sino po nagbalita? Yung dating executive secretary pa nagpahayag na totoo na may nahuli na pulburon sa loob ng facility ng Malacanang. Si Bersamin, di po ba? Yung tinanggal nila, si Bersamin. Tapos ngayon gagawin mo pang PDEA. Ang presidente, hahawakan niya ang pagsugpo sa pulburon. Maniniwala ang taong bayan. Maniniwala na talagang siya. At yung gusto mo mangyari, para may kasiguruhan na sincero ang sinasabi mo, Tito Soto, ipakita mo muna sa taong bayan yung gusto mo mangyari na ang presidente na ang hahawak ng bagong PDEA para tugisin
ang mga sinasabing salot ng lipunan, lalo-lalo po mga pulburon lord. At siyempre, yung mga gumagamit na nagbebenta nito. Ipasuri mo muna ang presidente mo. Ipa-hair follicle test mo muna ang presidente mo. Ipakita mo sa taong bayan na yung gusto mo maging PIDEA ay malinis sa pulburon. Hindi siya gumagamit ng pulburon. Dahil nagiging halimbawa siya. Dahil yung issue ng pulburon ay nasa kanya. Kaya po yung mga gumagamit ng pulburon, lumalakas ang loob. Bakit po? Yung commander-in-chief nga naman, may issue ng pulburon, hindi nuhuli. Di nagkaroon sila ngayon ng example, halimbawa, na bakit kami titigil? Kung yung presidente hindi tumitigil ng paggamit di umano ng pulburon, bakit kami titigil? Di po ba? Unbelievable, ibang klase ka, Tito Soto. Ang ginagawa nyo po sa mga ganitong mga pahayag na statement nyo, ginagawa nyo lang pong katatawanan ng sarili nyo. Katatawanan. Dahil unang-una, wala pa naman kayo napapatunayan. May napatunayan na ba kayo? Meron na po ba? Mangyayari lang yung sinasabi nyo na mabawasan muli at napakalaking pagbabawas sa problema ng pulburon pagka ang Duterte nakaupo. Yan, maniniwala taong bayan. Pero pagka nakaupo kayo, Senate President ka, tapos yung presidente mo may issue ng pulburon, malabo pa kayo sa sabaw ng puset na yung pulburon na yan ay mabawasan sa ating bansa. Sinasabi nga mismo ni Vice President Sara Duterte, ang pulburon ay pinagkakakitaan din daw ng administrasyon, ang pulburon. Lalo-lalo raw po yung tinatawag na tambaluslos, pati smuggler, pati mining, lahat. Pinagkakitaan na pati pogo. Hindi lang pagnanakaw sa gobyerno ang pinagkakitaan na mga sugapa sa pera ayon sa ating Vice President. Hindi po ba? At pati ikaw, Tito Soto, resolbahin mo muna yung issue mo. May issue ka. Mali-maleta, delivery din pala sa'yo. At darating din ang panahon na ang iyong sekreto, Tito Soto, ay lalabas. Lalo-lalo na po pagka ang Marine ay nakakuha ng suporta sa gobyerno katulad ng ombudsman. Kasi ang ombudsman, hindi rin makakuha ng suporta ang mga Marines, ang mga soldiers, kasi sangkot din siya sa maleta, di umano. Kaya nga po nagkakaroon kayo ng mga sabwatan, di umano. Kaya nga wala kayong malutas na problema ng bansa, lalo ang korupsyon. Ngayon gusto mong panlutasin ang pulburon na puro kayo ang may gawa, di umano, ng paglala. Paglala ng pulburon, paglala ng krimen, paglala ng korupsyon, paglala ng pamumulitika sa ating bansa, puro sa inyo yata lahat ng galing, di umano. Hindi po ba? Kaya nga ngayon, binanatan ka ni Atty. Guanzon. Real talk po yun, yung sinasabi ni Atty. Guanzon. Ikaw, nagpaplano? Si Bangag na tinatawag na bongit na kanyang ate, gagawin yung PIDEA? Paano nga naman kung mismo ang presidente ang gumagamit ng pulburon? Paano yon, Tito Soto? Huhulihin mo ba? Yan po, mga kababayan, si Tito Soto, na wala pong ka-issue-issue ng korupsyon. Wala pong ka-issue-issue. Napakalinis ng politiko. Napakalinis na politiko po ni Tito Soto. At ubod po ng talino. Mas matalino pa nga yan sa Korte Suprema. Di ba, nung nakaraan, binabanata niya ang mga justices sa Korte Suprema kasi hindi po nila nakuha yung gusto nilang mangyari na sumang-ayon ng Korte Suprema sa impeachment ng Vice President. Kaya po binatikos at binanatan niya ang Korte Suprema. Hintayin na lang po natin kasi yung mga abogado po, yung grupo po nila Topacio, Atty. Topacio, nagsampa na po ng reklamo dyan sa Korte Suprema. Hintayin na lang po natin yung desisyon ng Korte Suprema dyan kay Tito Soto. Maraming salamat po mga tambay
At yan po ang pinagmamalaki ni Tito Soto na gawin po ang kanyang amo na bagong PIDEA. Unbelievable. Maraming salamat po sa gusto po natin tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers at sa patuloy po nagsusubscribes at sa mga nagko-comment, like, and share. Maraming salamat po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Mila Yi, Tatay Nick ng Canada, kay Jake Yahut ng California, USA, Eric Hershio ng Canada, Kingston ng Hong Kong, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman ng Cagayan at Ate Isa ng Cagayan, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jovelyn Wanatabe ng Japan, ako si Pilam, Ani Jo, Chidorico Erguisa Jr., si Arfel Villacorta, Wills Bubbles, Rosalina, Michelle Yamaguchi, Norma Garcia, Gay at Shena, si Tatay Nick ng Canada, siyempre po, si Nancy Lumampaw, Balance Vision TV, Jesus Valdepena. Thank you po sa inyo mga kabayan. Ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo pong mga paggawa. At siyempre po, God bless po sa inyong lahat mga kabayan. God bless po. Ingat-ingat po tayong lahat. At ingat-ingat at maingatan po tayong lahat. Lalo-lalo po ang ating mga Marines at ang pamilya Duterte at ang ating Vice President at ang dating Pangulo. Madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan. Mga kabayan, sama po natin sa ating mga dalangin. Thank you po. God bless po. Ingat-ingat po. Bye-bye.